May mga putaheng mas sumasarap kapag iniluluto raw sa palayok, gaya ng mga sabaw. At sa isang bayan dito sa Pampanga, ipinagmamalaki nila ang industriya ng pottery o pagpapalayok. Para masubukan ang sining ng pagpapalayok, sasamahan tayo ng comedian na si Ate Dick. Kilala si Ate Dick sa kanyang nakatatawang videos online. Nako. Nakakainis ng mga kaibigan ko. Habang ginagaya niya ang komedyanteng si Roderick Paulate. Lahat ng aabot ng mata nyo, hindi yan akin. Hindi rin sa inyo. Suki rin siya sa ilang kapuso teleserye. Next week na kasal, excited na ako. Teka, nasaan ka na ba, Ate Dick? What's up, mga kapuso? Akala nyo alimaw sa mga Tubak lang po. Nagkakamali kayo. Today, ako ang Diyosa ng banga. Yes! I'm gonna be a potter for a day. Napakadami namang banga dito. Hi, ma'am! Bakit po napakadaming banga dito? Ano po bang meron? Bali, dito na yung pagawaan ng mga paso. Bali, kami ang gumagawa ng mga paso natin. Ayan. Ay, talaga? Kamati po ito? Yes, ito kasama to. Ito yung classic na palayok natin dito sa Pilipinas. Ayan. Nanggaling ka sa putik. Kakain ka sa palayok na gawa sa putik. Ang hirap pala nito. Parang wala sa pinirmahan ko. Hindi lahat ng araw ay sa inyo. Matitikman nyo ang batas ng isang alipin. Okay, so this is the next process on making a pottery. So, ito na nga mga nakuha nating clay, itatambak natin yan dito. Kasi, wow, kala mo talaga. Ayan. Pagkatambak dyan, didiligan natin yan. Sige, madiligan kayo. Para mag-moist siya. So, after one day, mga kapuso, kapag nabasa na at nadiligan yung mga clay, eto na siya. Are you ready for the reveal? Yes! I hear you! Yes! Ayan! Taran! Oh, diba? Kailangan na lang gilingin ito at perfect na gawing palayok. Ay, galing! Look! Ang galing, para rin nasa bake shop. Sa next step, masusukat ang lakas ni Ate Dick sa pagmamasa. Ay, nakakapelikula! Ano ba to? Ito na ang pinakamahirap at pinakaimportanteng bahagi ng paggawa ng palayok, ang paghuhulma. Ay, ang galing! Ang galing! Fantasy! Ikutin po sa paikot. Ikot. Ilisan mo kung konti. Sige, huwag mo sa titigilan sa pides. Okay. Ay, look at that! Ah! Center na center. Yan. Ang galing! Ngayong nahulma mo na, kailangan mo namang butasan na ang clay sa gitna. Bakit ba haba ng kuko ko? Ikaw nga, kuyo. Ikot. Ikot. Ate Dick, sa clay ang tingin, hindi kay kuya. Ay! Ang galing! Oh my God, ang galing! So mga 2 to 3 days natin itong papatuyuin at kapag natuyo na, ipapasok na natin doon sa pugon para lutuin. At saan na siya magiging ganap na palayok. Eto, nanghiram na muna ako ng gawang palayok kay Mang Jose dahil tuturuan niya daw tayo yung gumawa ng suwam na mais. Ang suwam na mais ay isang classic soup dish ng mga Kapampangan.
Unang igigisa ang bawang at sibuyas. Saka titimplahan ng patis. Okay. Isusunod ang hipon. Ibuhos na rin ang pinagsabawan ng ulo ng hipon. Pagkulo, sunod na ilagay ang ginadgad na mais. Pakuluin muna natin. At saka ito sabawan. Kapag kumulo na ulit, pwede nang idagdag ang dahon ng sili. Saka timplahan ng pampalasa. Yun. Ang bango! Kahit hindi ako yumuko, naamoy ko siya. Ang sarap! Tama si Mang Jose. Talagang pag mainit ito, sobrang magigising ka. Ang sarap! I think ito na ang bago kong comfort food. Meron na akong kakainin kapag tag-ulan. Bukod sa sopas at lugaw, meron na tayong suwam na mais. Pinasarap